Throwbackers, I do cherish you. Ano man yung pinagdaanan nyo, you still cherish yung mga magagandang pangyayari sa buhay nyong dalawa, diba? Ng taong mahal mo. Happy Wednesday ka vibes! For sure, marami na sa atin ang happy ang feeling, diba? Today, dahil bukas ay holiday na naman for sure. May ilan na ang mga naka-leave dahil Friday para samantalahin at gawing long weekend, 'di ba? Besides, halos karamihan na ng estudyante is back to school na on Monday. Kaya naman, ano bang balak mong gawin ka-vibes, 'di ba? Well, kung saan ka man pupunta, lagi mag-iingat dahil tag-ulan na rin ka-vibes. Drive safely, okay? Ayan na, may maganda na yung mas maganda na yung nag-iingat, 'di ba? Medyo late sa pupuntahan kaysa naman ilagay sa panganib ang iyong buhay. Ayan. Pero sabi nga ng iba sana all. Sana all nakapagbakasyon, diba? Yung sa amin, inabot na ng tag-ulan, plano pa rin. Kati G. Hindi pa rin ba natuloy ka-vibes, ha? Ilang taon na ba yung plano na yan? Don't worry ka-vibes, ha? Hindi ka nag-iisa. Napakarami yung puro plano lang, puro drawing lang, ganyan, diba? Oo, marami na nga architect daw eh. Marami na talagang nauudot na plano sa buhay, hindi lang sa bakasyon ka-vibes, ha? Yung minsan ready ka na, pero pagdating ng moment, bigla kang magba-back out. Yung matagal mo nang hinihintay, kaso nung time na kailangan mo nang gawin, bigla ka namang nakaramdam either ng takot or yung pag-aalinlangan, di ba? Nagkaroon ka na ba ng moment na ganyan ka-vibes? Tapos after a while, marirealize mo na bakit nga ba hindi ko na lang tinuloy? Bakit nga ba? Tapos makakaramdam ka ng regret. Kasi too late na, 'di ba? Ito na naman tayo sa mga regrets in life, ka-vibes, mga panahong sinayang natin yung mga moments na noon na akala natin okay na, hinayaan lang natin, nandyan na, pero hindi natin pinapansin. Yung mga pagkakataon na hindi tayo nagtitake advantage dahil, syempre, mas nangingibabaw yung takot, yung pag-aalinlangan. Kailan ka ba nakaramdam ng ganyan at anong chance ang pinalampas mo at pinagsisihan mo? Diba yung sabi nga nila, kung maibabalik ko lang ang nakaraan, Kathy G, ay iibahin mo ang choices mo. Ayan, parang throwback Thursday lang ngayon, diba yung tanong? Oo, pero kasi nga, madalas talaga sa mga moments na nanghihinayang tayo, lalo na kung feeling mo na pag-iwanan ka na ng oras para gawin ang mga hindi mo nagawa noon, lalo na kung may kinalaman ito sa love. Diba? Oy, bigla ka na pa-reminisce. Nabanggit ko lang yung pag-ibig, nag-iba ng timpla mo, ka-vibe, lalo na ngayon malamig ang panahon. Diba? Ibang level kasi kapag tungkol sa mga the one that got away. Diba? Ang pag-uusapan, yung mga sana kami, sana naging kami. Diba? Yung mga what if sinabi ko sa kanya. What if inamin ko sa kanya? What if hindi ako natakot ang nagpakatorpe? Diba, di sana kami ngayon at hindi siya napunta dun sa mukhang takong. Mukhang takong. Diba? Diba? Oo, takong talaga. Sige nga. Dige, wag ng takong. Suelas. Oo, pero kidding aside, ikaw ba ka-vibes, ano ang pinanghihinayangan moment mo? Kahit hindi tungkol sa love life yan, kahit sa trabaho or anything, wrong choices mo noon na nagkaroon ka ng regrets. Mga regrets na tinanggap mo na lang dahil sa lumipas sa panahon. Regrets na iniisip mo na lang na baka nga hindi ito para sa'yo. Not meant for me, Kathy G, but it's meant to be that way. Well, share mo naman yan ka-vibes ha. At papaanong nagkaroon ka ulit ng chance para ipakita or pinagtagpo kayo ng tadhana. Diba? Ipapaalam mo na ba sa kanya ang nararamdaman mo or still kikimkimin mo pa rin yan ka-vibes? Well, abangan nyo rin po ang ating letter for today. Nako ha, kinimkim, lumayo, tinanggap. Yan po ang inyong papakaabangan sa atin pong letter for today. Of course, dito lang yan sa Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang guidance nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Kaya ka-vibes, huwag kang bibitiw ha. Diyan ka lang, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love Me. Napapagiling ka, ka-vibes ha. Ang sarap pakinggan pag ganyan, lalo na umuulan. Diba? Mapapagiling ka talaga eh, diba? 92.3 from Radio Manila, your favorite music radio.
Ka-Vibes, kasama niyo pa rin po, Love Me, Kathy G. Ayan, ang pinapakinggan niyo ngayong oras na ito, Ka-Vibes, Midweek Wednesday. Isang maulan na Wednesday po sa inyong lahat. Pero everybody's happy. I'm sure marami nakasmile. Dahil, syempre, bukod sa walang pasok bukas, Independence Day tomorrow, araw ng kalayaan. Kalayaan nating mga Pilipino. Kaya naman ako I'm pretty sure marami sa atin, katulad nga ng sinabi ko kanina, mga nag-leave na ng Friday. Kasi Kati G, bit na araw, sayang naman. Huling hirit na ito dahil pasukan na sa Lunes, 'di ba? Makapasyal man lang, 'di ba? Okay lang naman 'yan, ka-vibes. Basta tapos mo na yung trabaho mo at nasa ayos naman na ang lahat, 'di ba? Pero yung iba, nako, sigurado ngayon tinatapos na nila yung mga aligaga ngayon dyan sa kanilang mga trabaho, nagwo-working lunch na para lang matapos agad, makauwi agad. Dahil kung saan ka man pupunta, kung saan ka man maglalamierda, ka-vibes, ingat-ingat lang ha. Lagi pa rin isa-isip ang pag-iingat. Ayan, syempre magdasal lagi bago umalis kung saan ka man pupunta. Anyways, ka-vibes, kinimkim, lumayo, tinanggap. Ano nga ba ang kinimkim mo, ka-vibes? Meron ka ba mga bagay na kinikimkim? Yung parang gustong-gusto mo na sabihin pero wag na lang. Kasi baka mamaya pag sinabi ko magalit siya Kaya kinimkim ko na lang. Or meron kang mga kinikimkim dyan na wag ko na lang sabihin dahil baka hindi niya magustuhan yung sasabihin ko. Or baka ako lang din ang masaktan. Alam mo yon, marami tayong mga gustong sabihin. Marami tayong mga gustong gawin. But then napipigilan tayo for some reasons. Ano nga yung mga rason napakadami, diba? Kung minsan iniisip mo na lang, di rin naman mapapansin kimkiming ko na lang, 'di ba? Hindi rin naman ako nakikita. Parang wala rin naman ako. Parang hindi rin naman ako nag-e-exist. Kahit na anong effort ng pinapakita ko, parang wala din naman. So kikimkiming ko na lang yung sama ng loob na yun. Ako mahirap din Napakahirap din na kinikimkim natin yung sama ng loob. Then eventually, kapag napuno ka na, 'di ba, bigla ka na lang sasabog. So might as well dapat kimkimin. So ang ginawa po, yung pagkimkim, imbis na kimkimin mo, lumayo ka. Para na lang hindi ka nalang masaktan or nag-iba ka na lang ng direction mo, 'di ba? Kung dito may kinikimkim ka pero hindi ka nakikita at di ka napapansin, nag-iba ka na lang ng direction, lumayo ka na lang, umiba ka na lang, 'di ba? At tinanggap ang katotohanan na ganun talaga ang buhay, 'di ba? Nako, ka-vibes, yan po ang inyong pakaabangan din ng ating letter for today na ikaw, I'm sure, meron kang mga kinikimkim dyan na instead ay lumayo ka na lang at tinanggap mo na lang ang katotohanan. Bisitahin niyo po, ka-vibes, ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok. 92.3 FM Radio Manila. And syempre, pwede rin po kayo mag-text at magbigay ng inyong mga payo, reaksyon, or comment sa 0916-563-1777. And posted na rin po ang Kathy G sa aking Facebook page, DJ Kathy G. Ka-vibes. Tayo po sa bayang napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Abangan nyo po ang story ni Ellie, ka-vibes. Pero ito muna papakaabangan nyo rin dahil tomorrow na po ito, ka-vibes Ang kauna-unang block screening ng 92.3 FM Radio Manila para sa pelikulang Only We Know. Diba? Nako, parang sender lang natin yan na Only We Know. Starring Ding Dong Dantes and of course, Miss Charo Santos Concho. At magsama ng ka-date dahil 2 tickets po ang maaari mong mapanalunan sa SM North EDSA po yan. Cinema 5 tomorrow, June 13. Ayan. June 13 pala. Tomorrow 12 pa lang. Ay, nagkakamali. June 13, 7:30 p.m. po yan. Kaya tutok sa mga programa at social media accounts po ng 92.3 FM Radio Manila. Kita-kits, ka-vibes! At tuloy lang po ang ating tugtugan. Kaya huwag kang bibitiw. At abangan ang ating letter for today. Dito lang sa Love Me, Kathy G. sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. 92.3. Ka-vibes, yan po ang ating papakaabangan ngayon, ang letter coming from Ellie. Ano nga ba ang problema ni Ellie, ka-vibes, ha? Ano nga ba ang kinimkim ng ating letter sender? Bakit hindi niya nasabi at pinilit niyang itago ito? Ano yung mga tinatago mo dyan sa puso mo, ka-vibes? Ano yung mga tinatago mo dyan sa isip mo na hindi mo mailabas-labas? Isigaw mo na yan, 'di ba? Sabi nga nila, mahirap yung kinikimkim 'di ba? Ang gawin mo kung talagang ayaw mo siyang i-share sa ibang tao, lumabas ka
'Diba? Pumunta ka sa isang malayong lugar o sa mataas na lugar, doon mo isigaw para at least ma-release yung kinikimkim mo na yan. Kasi kapag you keep on, dyan lang yan sa puso mo, pinag-i-stay mo lang yan, nako po, ang hirap, 'diba? Ikaw din na mahihirapan. Ikaw din na mabibigatan, hindi ka makaka-move forward. Lumayo, pwede rin gawin yan. Ito po ang ginawa ng ating letter sender, lumayo. Pero ano nangyari sa paglayo niya? Tinanggap niya ba ang mga pangyayari? Tinanggap niya ba ang kinalabasan? Tinanggap niya ba ang katotohanan? Well, abangan nyo na lamang po yan. Ano ba nangyari dito kay Ellie? Ano ang kanyang story? Alam mo, may mga taong darating sa buhay natin na hindi natin alam kung anong purpose nila. 'Di ba? May iba, merong maganda ang kinakalabasan, meron namang iba, hindi maganda. Then eventually magkakahiwalay kayo and magkikita kayong ulit. At pag nagkita kayo, ano kaya sasabihin nyo sa isa't isa? Maybe this time? Abangan nyo po ang story ni Ellie Ka-Vibes dito lang sa Your Favorite Music Radio. Ka-Vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Ellie. Dear Kathy G, good afternoon po sa lahat ng mga listeners ng inyong himpilan, lalo na sa aking idol Kathy G. Gusto ko lang ibahagi ang aking love story sa inyong programa. Ang aking kwento ay puno ng kilig, saya, luha at mga aral sa buhay. Matagal ko nang gustong ibahagi ito, kaya lang naghahanap po ako ng magandang tiyempo at himpila na magbibigay buhay sa aking kwento. Sakto naman dahil Pride Month ngayon, kaya naman Kathy, nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-share ito sa inyo. At sana'y kapulutan ito ng aral at inspirasyon at ngiti sa mga nakikinig na makaka-relate sa aking story. Ako po si Ellie, hindi ko po tunay na pangalan at miyembro ako ng LGBTQIA+ community. Taga Quezon City lang rin po ako at isa akong theater actor. Hindi lantad ang aking tunay na pagkatao, Kathy. Natatakot kasi ako na mahusgahan at layuan ng mga taong malapit sa akin. College pa lang ako, Kathy, ay theater actor na ako kaya hanggang ngayon pag may offer na trabaho sa akin, ay tinatanggap ko pa rin dahil passion ko ito at mahal ko ang pag-arte. Dito ko nakilala si Marco, isa ding theater actor. Nung una nga ay hindi ko siya masyadong kinikibo, Kathy, kasi baka hindi siya komportable na makipagkaibigan sa mga kagaya ko kahit na itinatago ko itong pilit. Astigin at brusko kasi siyang tignan kaya hindi na ako nag-attempt na makipagkaibigan sa kanya. Hanggang isang araw, Kathy, nagkasabay kaming kumain. Sakto, lunch break namin noon, lumabas ang mga kasamahan namin. Dahil may baon kami parehas, kaya pantry na lang ng teatro kami kumain. Ito ang unang beses naming magkasama ng kaming dalawa lamang. Nagulat ako, Kathy, kasi tumabi siya sa akin sa mesa. Inalok din niya ako ng kanyang ulam at mula nga noon ay nagkapalagayan na kami ng loob. Hindi ko rin in-expect, Kathy, na same lang pala kami ng interest. Madalas kami ang nagkukwentuhan pag nagkikita kami sa teatro, kaya naging buddy-buddy na kami. Madalas na rin kami, Kathy, kumain sa labas kapag wala kaming mga trabaho. Minsan nga kahit nasa ibang racket ako, inaaya ako ni Marco na manood ng movie. Dahil nakikita kami ng mga co-actors namin na palaging magkasama, napapansin na daw nila na parang may something na sa amin. Kathy, itinanggi ko ito at ang sabi ko ay brother lang kami. Natakot ako, Kathy, kasi baka pag nalaman ni Marco na kinakantsawan kami ng aming mga katrabaho, ay layuan niya ako. Habang tumatagal, Kathy, lumalalim ang nararamdaman ko para kay Marco at napakabait kasi niya sa akin. At ramdam ko na pag magkasama kami ay komportable siya sa akin. Pero Kathy,
Sa akin ay hindi lang basta feelings ang nararamdaman ko. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na si Marco. Pero hindi ko kayang aminin ito sa kanya dahil lalaki siya at baka iwasan or i-reject lang niya yung feelings ko para sa kanya. Inisip ko na lang lumayo kaysa magkasakitan pa kaming dalawa. Para makalimot at mag-move on ay iniwasan ko siya, Kathy. Iniwasan kong pumunta sa mga lugar na lagi naming tinatambayan. Hindi ko kasi kaya na itago at pigilin ang nararamdaman ko habang kasama ko siya. Bibigay talaga ako pag nakasama ko pa siya ulit kahit sa sandaling panahon lang. Dito na ako nagparamdam kay Marco. Hindi na rin ako tumatanggap ng trabaho sa teatro kung saan kami nagkakilala. Lumipas ang panahon, Kathy. Naka-move on na rin ako hanggang isang araw, pumunta ako ng grocery sa isang mall sa Ortigas. Nagulat ako, Kathy, dahil hindi ko inaasahan ang makakasalubong ko. Nagkita kami ni Marco. May kasama siyang lalaki at magka-holding hands sila. Kathy, sobra akong na-shock sa nakita ko. Hindi ko kasi inakala na miyembro din pala ng LGBTQIA+ community si Marco. Bumati lang kami sa isa't isa, Kathy. Pagkatapos ay umalis na rin sila. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Kathy. Kasi after a week ay nagkita na naman kami ni Marco sa kaparehas na mall kung saan kami nagkita. Pero this time, mag-isa na lang siya. Tinanong ko siya, Kathy, kung anong ginagawa niya doon. Hinihintay daw niya yung partner niya at manonood sila ng movie. Pero may 2 oras pa ito bago mag-out sa trabaho. Biglang pumasok sa isip ko yung mga ginagawa namin noong mga panahon na madalas kaming lumabas na dalawa. Habang inaantay niya yung partner niya, Kathy, inaya ko muna siyang magkape para makapag-catch up o makapag-usap na rin sa mga nangyari sa mga buhay-buhay namin. Habang nasa coffee shop kami, Kathy, ni Marco, bigla akong naglakas ng loob na aminin sa kanya yung nararamdaman ko noon. Hindi ko in-expect, Kathy, nang aminin rin sa akin ni Marco na nagka-feelings rin pala siya para sa akin. Kaya nasaktan daw siya noong mga panahong lumayo ako sa kanya. Inisip daw niya na hindi pareho ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nung nag-move on na daw siya, doon niya nakilala ang partner niya ngayon. Kaya naman, laking panghihinayang ko, Kathy, na kung sana ay inamin ko ang feelings ko kung naging totoo lang ako sa sarili ko at nagkalakas ng loob at hindi ako lumayo, masaya sana kami ni Marco ngayon. Kathy, maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang dito na lang. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Ellie. Yun lang, mapapabungtong hininga ka na lang eh. Hingang malalim ka vibes, ayan. Yan ang nga pa sinasabi natin eh, kung maibabalik ko lang. Kasi nandyan na, umaarte pa, 'di ba? Nandyan na, hindi pinapansin, 'di ba? Yun yung marami sa ating ganyan eh. Na binibigay, nagpapakita na, nagpaparamdam na, ibinibigay na yung lahat-lahat sa'yo. Pero hindi mo pa rin nakikita, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Kasi iba yung hinahanap mo, iba yung gusto mo. Ayaw mong tignan kung ano yung nandyan. Ayaw mo makontento. Gagalit? No, hindi naman. 'Di ba? Tapos ngayon, puno-puno tayo ng panghihinayang. Ganun na nangyayari. Kung kailan nandyan, okay lang. Hindi mo pinapansin, tinitake for granted mo. And then pag nawala na yung tao, nawala na yung nandyan na laging nandyan na laging nandyan. Diba? Tsaka mo hahanap-hanapin. Sayang, no? Puno-puno ng panghinayang. Sana hindi na lang natin siya hinayaan. Sana hindi ko na lang siya pina-let go. Sana sinabi ko to sa kanya. Sana pinaramdam natin to sa kanya. Yung mga ganung bagay, puro sana. Oo, ka-vibes. Well, ikaw ba, ano ba mga sana mo? May regrets ka rin ba, ka-vibes, katulad ng ating letter sender na si Ellie? Text mo lang yan sa 0916-563-1777. Payuhan po natin si Ellie or any reaction or comment sa ating pong letter for today or ang aming pong FB page DJ 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Eventually, alam nyo,
pag dumating ang time na yung mga taong ni-let go natin, yung mga taong hinayaan natin na nandyan naman pero ibang tinitignan, 'di ba? Sasabihin mo na lang eventually pag nakita mo na yung taong yun sa ibang lugar, nakita mo na yung taong yun sa nagkatagpo kayo ulit. Sasabihin mo sa kanya, "Hey, it's me. It's me, Kathy G. Na dinedma mo. It's me, Kathy G, na binaliwala mo." Payuhan po natin si Ellie Ka-Vibes. Dito lang yan sa your favorite Music Radio 92.3. Ka-Vibes. Bakit nga ba minamahal kita? Yan ang tanong din ni Ellie. Bakit ba minamahal pa kita kahit alam ko na may mahal ka ng iba? 'Di ba? Dahil nga po itong si Ellie na natakot at baka hindi sila parehas ng nararamdaman nitong kanyang friend, itong kanyang minamahal na si Marco, 'di ba? Nung una okay naman sila, but then yung nararamdaman niya dito kay Marco, gusto niyang sabihin, kaya alam niyo nakikita niya si Marco, teka Kathy G, baka naman hindi niya gusto yung nung personality na ako, yung pagkatao ko, baka i-reject niya lang ako. Eto na naman tayo sa pangunguna 'di ba? Iniisip na kagad natin kung ano yung pwedeng sabihin ng tao. Nagiging judgmental na naman tayo na hindi natin alam kung ano ba yung magiging sagot niya. Hindi pa nga natin tinatanong hindi pa nga natin sinusubukan 'di ba? Pero ganoon na kagad ang nangyayari, ayan, 'di ba? Parehas na aktor, theater actor, itong si Marco at si Ellie, na in love si Ellie kay Marco pero hindi niya sinabi kay Marco dahil nga siya po ay miyembro ng LGBTQIA+ community. So baka hindi siya matanggap dahil nakikita niya si Marco brusco 'di ba? Borta, 'di ba? Oo, Kati G, baka hindi ako ang trip niya, girls, ang trip niya. But then napansin niya at nakita niya mismo sa kanyang dalawang mata na nako, ka-federation ko pala itong si Marco, Kathy G. But then it's too late for me. Alam niyo ba ka-Vibes, 32% daw ng Americans ay nag-express pa rin ng interes sa pag-attend ng mga live theater. Nakapanood ka na ba sa teatro, ka-Vibes? Ito ay sa kabila ng nagdaang pandemic habang 28% naman ang nag-express na pupunta sila sa musical theater. Oh, yung ganda. Sarap manood ng mga di ba, yung mga musical theater, yung Phantom of the Opera, ganyan, di ba? Sa kabuuan po 47% ng US adults ang nagsabing interesado silang umattend ng kahit anong theater performance kahit isang beses lang. Ang ganda naman kasi pag nanood ka, yung mga Les Miserables, pag nanood mo ng live, iba. Talaga mapapawaw ka-Vibes. But then, napawaw sa nakita nitong si Ellie nung makita niya itong si Marco na iba ang kasama ay kapwa niya rin lalaki. Sabi ni Miss Sari Lerma from Facebook, Kathy G, good afternoon for Ellie. Nalulungkot ako para sa kanya pero mahirap man mag-move on na lang siya. Makakaya niya yan na kaya nga ni Marco na ipagpalit siya sa iba Yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. Ang saklap, yung nagpaubaya na lang talaga, sabi ni William Mortel. And this one from Farges Real, mas maraming panalo ang lihim na lumalaban kaysa ipagsiksikan mo ang sarili mo, lalo't sa dulo ay talo ka. Ouch, diba? Thank you, Fire. And hello to Miss Altesa Sino Cruz, Gloria King Mishano, William Mortel, ayan. And syempre, ating po mga nagte-text, si Engineer Tadeus Conti, Maureen Ava, Alex from QC, and Miss Maribik Mimik dyan po sa Novaliches. And also saying hello to Ace Irinco from Quezon City. Oy, ang atin pong winner yesterday, tama si Ace Irinco po, ayan, ang title of the story, yung title ng ating story yesterday ay School. Ayan, ka-Vibes, syempre, tuloy pa rin po tayo sa ating tugtugan and of course, sa inyo po mga payot ay aksyon sa ating letter sender na si Ellie. Magpapaubaya na ba siya ng tuluyan o ipaglalaban niya pa rin itong kanyang nararamdaman? Kinimkim, lumayo, tinanggap. Yan po ang ating tututukan, ka-Vibes, at papakaabangan pa rin dito sa ating programang Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
Ka-vibes. Love me. Close to where you are. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Close to where you are, pero hindi tayo naging super duper close dahil iba ang tinakbo ng isip ko noong mga times na nandyan ka sa akin. Yan po ang parang naparamdam ni Ellie dito kay Marco. Dahil nga akala ni Ellie, itong si Marco ay iba ang gusto. Akala niya straight guy ito, kaya hindi niya na sinabi kung ano man yung nararamdaman niya towards Marco. Late na nalaman niya na ito palang si Marco ay kaparehas niya rin. Ayan ang gusto. Ayun, kaya ngayon, too late for Ellie. Dahil nung nasabi niya ito, meron ng karelasyon itong si Marco. Ayan, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin no, na nagkakaroon tayo ng regrets dahil hindi natin nasasabi kung ano yung totoong nasa sa loob natin. And ayon po sa pag-aaral din ka-vibes 4% ng gay men at 5% ng lesbians as hindi pa daw kayang umamin about their orientation sa kanilang pamilya. Habang 24% naman ng mga bisexuals ay ganito rin ang nararanasan. Siyempre yung iba kasi alam nyo, ang daming takot, hindi nila masabi directly kung ano yung nararamdaman nila dahil baka ma-judge sila, iniisip nila yung sasabihin ng mga tao sa paligid nila. Alam mo yun, ang dami-dami nilang kinoconsider. That's why medyo nahihirapan pa silang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Sabi ni Siegfried Ankay, sinayang niya ang pagkakataon. Bata pa naman, marami pang darating po para sa kanya. Ayan. Thank you so much. And sa lahat po na nagbigay ng payo for Ellie, thank you so much ka-vibes. Yan. At alam nyo, ang pagiging totoo sa sarili at nararamdaman ang saring susi para malaman mo ang katotohanan. And for you, Ellie, there are so many reasons kung bakit hindi natin nagagawa or naiisip agad yung mga bagay kahit na nasa harapan na natin. It's because hindi pa time or hindi pa tayo sure sa kung ano talaga ang gusto natin. Normal lang na magkaroon ng regrets at pagkakamali. Ang importante, natuto na tayo dito sa pagkakamali na to. Thank you so much, ka-vibes. Thank you so much, Ellie, for sharing your story with us. At again, sa mga gusto po mag-share ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Maraming salamat sa ka-vibe sa pagsama muli sa akin. Until tomorrow, magkarinigan po tayo ulit dito sa Love Me, Kathy G. Ayan, nako. At syempre, ka-vibes, ito at tuloy pa rin po ang kasiyahang hatid po namin sa inyo dahil susunod na po ang Banana Crew. Makakasama nyo na po ang tambalang Jai Kim. Siyempre, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. At gayon din na ang chinitang chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat. Kim Chorva. Parang ang hihinhin nyo ngayon, ha? Ganun kasi talaga kapag ka Wednesday, kailangan talaga. very sweet Ay, and talaga ba? innocent. Ay, wow. At parang gusto kong sagutin yung tanong natin. Ayan. Anong tanong of the day? Yeah. Sige, what's your answer? Anong gagawin mo kapag pecha de peligro? Oh, yun. Oo. Una kong gagawin is kukulitin ko talaga yung HR natin para mapadala na yung sweldo. Nakulit mo na ba? Kagabi ko pa kinulit. Hanggang pagpasok ko ngayon, kinulit ko ng kinulit. Sige lang, ituloy mo lang yung pamumulit. At talagang tinanong ko wala pa ba? Ganun tanong ko talaga. Kaya pala ganyan. Yes. Oo, medyo mahinhin. Medyo Oo, kaya mainin lang kasi parang ayaw tumodo. Ayaw bumigay ng mga. Ayaw pa. Wala pa ha. Sige, mahinin muna. mahinin muna. Sige, baka mamaya medyo may todo Pag na pumasok, siya. ay, di ba nalaman natin na, agad, no? hello! Ganon. May lakas na. O, diba? Parang kasi nanlalata ako mag-work. Ay, ganun ba? Oo, totoo. Kasi ito sabay yung panahon, no? Tsaka sakto yung tanong. Di ba? Totoo. Oo. Peligro na talaga. Mabuti na lang, nagdala ng something yung love ko. Binaon ko ngayon dito. Ay, ang sweet. So, after ng chika na to, siguro eat muna si Gay. Ay?
Mamimili, eat muna si gay o makeup muna si gay? Mamili ka doon. Either naman, pwede mo naman pagsabayin. Ay, hindi ko kaya, Ay, ate. hindi ba kaya? Baka mamaya ang malagay ko sa eyelash ko, drumstick ng manok, diba? Mali. Ay, mali yun. But anyways, yung sweet ni Ang sweet. Ang sweet. Oo, Sana tsaka all. napapansin ko lagi na siya nakakakain dito. Uy, oo nga, in Diba? fair. Every time na napasok siya, may pagkain Ay, siya. ganyan talaga kapag in love, pag inspired. Alam mo, minsan yung pagiging in love talaga dapat mong panindigan na kung sino yung nasa sayo na sa present mo, huwag ka nang maghanap ng iba. Exactly. Tama Tama. yan. Ay, taray. Correct. Galit May naman DN. ang mga ate ko. May DN Oo, tama, to. May diba? DN. Gusto ko Huwag yung huwag mo na tama. ini-stress yung sarili mo, diba? Correct, exactly. Oo, ano stress ka na nga dun sa present mo, tapos mag-ihanap ka pa ng ibang ikakastress mo. Tama. Doon ka na sa isa lang. I-enjoy mo kung ano yung meron ka. Correct. Kumbaga sa isang bagay, ay pag isang talent, i-enhance mo na lang yung talent mo. Correct. O, diba? Biglang nagkabuhay. Correct. Abangan nyo. Saka nakita ko yung nginig ng mga mata nila. Parang, sandali, dalawa kayo, isa lang ako. Okay? Abangan nyo po, Banana Cruz, susunod na. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes!